So contact tracing is initiated. So what will happen is the authorities in the countries will contact those who are on board. They will be asked to monitor their symptoms, and then they will follow up accordingly. Not just because you're on a plane doesn't mean that you have a high risk of exposure. So what they'll do is they'll look at high risk contacts, low risk contacts. Nagsimula na ng contact tracing ang World Health Organization o WHO sa mga pasahero ng isang flight na nagmula sa isla ng St. Helena patungong Johannesburg, kung saan sumakay ang isang Dutch woman na pasahero ng cruise ship na MV Hondius na stranded sa Cape Verde dahil sa hantavirus. Ayon sa ulat, mayroong 82 pasahero at 6 na crew ang naturang eroplano. Ayon sa WHO, 3 na ang nasawi kasunod ng outbreak, isang Dutch couple at isang German national. Bagaman hindi isinasantabi ng WHO ang human-to-human transmission sa mga pasahero ng cruise ship, tiniyak nito na mababa ang antas ng panganib ng virus sa publiko dahil hindi ito airborne gaya ng coronavirus o COVID strain. The risk to general public is low. This is not a virus that spreads like flu or like COVID. It's quite different. Ayon sa ship owner na Oceanwide Expeditions at sa ulat ng WHO, ang MV Hondius ay nagsimulang maglayag noong April 1 upang umikot sa South Atlantic Ocean. Mula sa Ushuaia, Argentina, nagtuloy ito sa Falkland Island kasunod sa St. Helena, kung saan ibinaba ng babaeng Dutch ang labi ng asawa niya na nauna nang nasawi matapos kakitaan ng sintomas. April 6, kinakitaan ang lalaki ng sintomas gaya ng lagnat, sakit ng ulo at mild diarrhea. Kalaunan ay nasawi ito sa respiratory distress noong April 11. April 24, naibaba ang kanyang labi sa St. Helena, isang British territory, kasama ang kanyang asawa. Doon sumakay ito ng Airlink flight patungong Johannesburg. April 26, nasawi naman ang babae matapos makaranas ng pananakit ng tiyan. Batay sa kumpirmasyon ng Dutch government, nasawi ito sa hantavirus. April 24, isang British passenger naman ang lumubha ang kalagayan bunsod ng pneumonia at isinailalim sa medical evacuation patungong South Africa, kung saan siya nakakonfine ngayon sa intensive care unit. May 2, lumabas ang kumpirmasyon na siya ay infected ng hantavirus. Sa araw ding yaon, nasawi ang ikatlong pasyente, isang German national bunsod ng pneumonia. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na ang WHO sa mga bansang may citizens na nakasakay sa cruise ship, kasama sa pinaplanong hakbang ang medical evacuation, laboratory test at logistical support. Dagdag pa ng ahensya, patuloy ang kanilang masusing pagbabantay at agarang pagbibigay ng update habang nagpapatuloy ang obserbasyon sa loob ng cruise ship. We just want you to know we are working with the ship's operators. We are working with the countries where you are from. We hear you. We know that you are scared. And we're trying to make sure that the ship has as much information as they can. Sa ngayon na plano ng Oceanwide Expeditions na dalhin sa Canary Islands sa Spain ang barko para ganap na itong makadaong at makababa na ang lahat ng mga pasahero. Ayon naman sa Spanish government, nakahanda silang tanggapin at gamutin ang mga may sakit na pasahero sa koordinasyon ng WHO at ng European Union Centers for Disease Control and Prevention o ECDC. Bagaman wala pang tiyak na pantalan kung saan padadaungin ang barko, sinabi ng Spain na posibleng dumating ito doon sa loob ng 3 hanggang 4 na araw. Ayon sa Spanish government, gagawin nila ito alinsunod sa kanilang moral obligations at batay sa isinasaad ng international law. Mayroong kabuuang 149 na pasahero at crew ang MV Hondius. Sa 88 pasahero mula sa 15 bansa, 17 ang American, 19 ang British nationals at 13 ang Spanish nationals, habang 8 ang Dutch o mula sa the Netherlands. Mayroon itong 61 crew members na karamihan ay mga Pilipino sa bilang na 38. 5 ang mula sa Ukraine, 5 ang Dutch at 4 ang British national. Ayon sa Oceanwide Expedition, sa ngayon ay isa sa mga pasahero ang may sakit at 2 sa mga crew ang kinakitaan ng sintomas. Noel Poliarco, UNTV News and Rescue, Canada.
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.